Nagsaya ang mga villagers upang ipagdiwang ang pagkagaling ni Xiaoling at pagdating ng mga bisita sa kanilang village. Kumain ang lahat nung gabing iyon, at inaya ng lolo ng magkapatid na uminom ang officer na pamilyar sa atin. Ang officer pala na ito ay nagngangalang Cheng Nianghong, ngunit tinanggihan niya ito dahil siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang misyon. At okay lang naman iyon sa lolo, sabay tawa nito. Habang si Xiaoqing na nasa katawan ni Xiaoling ay tahimik na nag-iisip sa isang tabi. Inaalala niya ang sinabi ni Yuzio na huwag masyadong magpapahalata, at huwag basta-basta padalos-dalos na itanong niya ito ng direkta, sa halip ay sa mahinahon at inosenteng pamamaraan. Pagkatapos niyang uminom, maingat niyang tinanong ang isa sa kanilang mga bisita kung anong pakay nito sa kanila. Ngunit ang hindi niya alam ang kanyang natanong pala ay ang super being na si Yan Gaoyuan. At tugon nito sa kanya na maraming mutated beast ang gumagala sa kanilang paligid at sa kabundukan, at pumunta sila para gumawa ng research patungkol dito. Ngunit mariing sinabi ni Xiaoqing na wala naman silang nakikitang mga mutated beast sa paligid ng kanilang village at bundok, na marahil ay nagkakamali sila sa kanilang hinala. Dagdag ni Yan Gao na ang spiritual satellite energy ang nakadetect sa kakaibang enerhiya sa paligid nila at sa kabundukan, kaya sila ay nag-imbestiga patungkol dito. Habang sa kabilang banda nakikinig pala ang ating bida, nang malaman niya ang patungkol sa spiritual energy satellite. Hindi siya makapaniwala dahil hindi niya alam na ang mga tao pala sa kasalukuyang mundo ay gumagawa na ng research patungkol sa spiritual energy at nakagawa na din sila ng device para ma-detect ito. At sinabi niya kay Xiaoqing na kumuha pa siya ng detalye at impormasyon patungkol sa spiritual satellite energy. At agad naman itong sinunod ni Xiaoqing. Ang spiritual energy satellite pala ay may kakayahang makadetect ng mga kakaibang enerhiya sa mundo. Ngunit hindi gaano ka-accurate ang device na ito para matukoy ang lokasyon ng enerhiya. At depende sa lakas ng enerhiya na kanilang nadiskubre, ay naghahanda sila sa kung anumang potensyal na mangyari. At sinabi ni Yan Gao na may iba pa silang pakay sa kanilang lugar. At ang una ay para sila ay mag-evacuate at ang pangalawa ay malaman nila kung ano ba talaga ang kakaibang enerhiya na kanilang nadiskubre. At maaring ito ay ang pagkakaroon ng mga panibagong mutated beast. Nang malaman ni Yuzio ang patungkol sa detection area at kakayahan ng kanilang spiritual energy satellite, napagtanto niya na hindi pa din pala alam ng mga tao ang mga bagay-bagay patungkol sa kanya. At na-relieve siya na dahil hindi pala ganun kalala ang kanilang sitwasyon. At marahil ang na-detect ng satellite ay ang enerhiya niya noong nilaban niya ang War Axe Snake. At inactivate din pala niya ang kanyang dense fog barrier sa buong kabundukan, kaya nagdesisyon siya na magiging maingat siya sa kanyang susunod na magiging aksyon. At naisip din ni Yuzio na maaring may dala ang mga inspectors na mas accurate na mga kagamitan para ma-detect ang kanyang presensya. Kaya ngayon natakot at nabahala ang ating bida sa kakayahan ng mga tao. Kaya kung kinabukasan ay madiskubre siya ng mga ito, isusugal niya ang kanyang buhay para labanan sila. Kaya lahat ay posibleng mangyari kinabukasan. Kinaumagahan, tinanong ni Yan Gao ang lolo na siya ding village head. Kung papayag ba siya sa napag-usapan nila kagabi, sinabi ng lolo na gusto niya mang tanggihan ang kanyang offer. Ngunit naisip niya na mas makakabuti para kay Xiaoling na sumunod sa kanila. Ngayon na may amnesia siya, hindi niya alam ang mga bagay-bagay sa mundo. Dagdag ni Yan Gao sa lolo na wag itong mag-alala dahil gagawin nito ang kanyang lahat ng makakaya para gumaling ang amnesia ni Xiaoling. At sinabi niya maya-maya susunduin nila si Xiaoling. Nagpaalam na sina Yan Gao sa mga villagers upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon sa bundok. Ang mga sumunod na pangyayari ay makikita natin si Yuzio na pinapakiramdaman ang kanyang paligid. Makapal ang usok ng bundok dahil sa kanyang dense fog barrier. At iyon na nga, dumating na ang mga inaasahang bisita ng bundok. Kinausap ni Yan Gao ang officer na si Cheng Niang. Sinabi niya na sa buong buhay niya ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong kakapal na fog. Nabahala din ang ilang mga sundalo at tinanong nila ang officer kung bakit hindi nawawala ang fog at 2 oras na sila dito. At napansin din nila na parang paikot-ikot lamang sila sa kanilang dinadaanan dahil sa markang nilagay nila sa isang puno. Nagtaka si Yan Gao na nadaanan nila ang punong iyon pero mahigit 2 oras na silang naglalakad. At makikita natin ang ating 4 na Tempest Wolves kasama si Bald Head na naghihintay sa pagdating ng mga ito.
Napansin ng grupo na malaki ang naging pagbabago ng lugar na kanilang dinadaanan, ayon sa kanila dahil sa makapal na usok tumaas ng 17,000 ang spiritual energy dito. Hindi na masama ang sabi nila. Nabahala sila dahil kung ganito kalakas ang mutated beast ang kanilang makakaharap, magiging isa itong malaking panganib. Napansin ni Yuzio kung gaano kalakas ang instincts ng superhuman na si Yan Gao. Dahil napansin niya ang hallucinogenic effects ng fog. At sinabi ni Yuzio na mas mabuting hayaan na lang nila ito at umalis sila. Pero, kung nais pa nilang tumuloy at pumunta sa gitna ng bundok, hindi niya alam kung anong maaari niyang gawin niya sa mga ito. Makalipas ang 2 oras dahil sa gabay ni Yan Gao, nakatakas sila sa illusion ng dense fog barrier ni Yuzio. At patuloy silang naglakad sa kailaliman ng bundok. Habang binabaybay nila ang daan, sinabi ng isa sa kanila na habang lumalayo sila ay mas nagiging nakakatakot ang lugar. At iyon na nga, isang malakas na tunog ang kanilang napakinggan. Nagulat ang mga sundalo at inilabas nila ang kanilang armas. Sinabi ni Cheng Niyang na maghanda sila at maging alerto sa paligid. Sa isip niya na kung kakaharapin nila ang mga wolves sa makapal na fog, isa itong malaking problema. Nang biglang naramdaman niya ang presensya nito, mabilis na tumalon ang Tempest Wolf tangay ang officer na si Cheng Niyang. Hindi siya makapaniwala sa mabilis na pangyayari, na kahit ang mga sundalo sa paligid niya, ay hindi man lang nakapag-react sa bilis nito. Nagulat din si Yan Gao. Ngunit mas lalo pa siyang nabahala dahil nalaman niya na isang mutated wind wolf ang kanilang kinakaharap. Mabilis at maingat nilang nilabanan ng wolf. Dahil bitbit nito ang kanilang officer. Nakatutok ang mga bala nila sa katawan ng Tempest Wolf. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi gumagana ang mga bala dito. At tumalsik ang kanilang bala pabalik sa kanila. Nainis si Yan Gao sa kanyang mga nasaksihan kaya mabilis niyang sinugod ang Tempest Wolf. Sinipa niya ito sa mukha na naging dahilan upang mabitawan ng wolf ang officer. Sinagip niya ito sa mabilis na paraan. Duguan ang wolf sa ginawang pag-atake ni Yan Gao. Nang biglang lumaban muli ang Tempest Wolf sa kanya, at hindi niya inasahang umatake ito pabalik sa kanya gamit ang mapinsala nitong mga kuko. Nabahala si Yan Gao sa kanyang sitwasyon dahil ang fog ay tila tumutulong upang itago ang presensya ng wolf. Naisip niya na maaring mayroong kumokontrol sa mga fog na ito. Nagpatuloy sila sa pagputok ng kanilang mga armas nang makakita sila muli ng isang middle grade na mutated beast. At ito pala ay si Baldhead na nagsimula na din sa kanyang pag-atake. Sa mabilis nitong pagtalon at atake, kasabay nito ang pagpapaputok ng mga sundalo sa kanya. Ang peak middle grade na mutated beast ay mayroong spiritual energy na 4,000 hanggang 6,000 at di gumagana sa kanila ang mga bala at bomba na atake. Kasabay pa ang lakas ng nilalang na ito ay walang laban ang isang maliit na grupo ng armadong mga sundalo. At ang isang high-level mutated beast naman ay may kakayahang sirain ang buong lungsod. At dahil dito sinabi ni Officer Cheng Niyang na gamitin ang armor-piercing bullet. At ginamit ng isang sundalo ito upang atakihin si Baldhead. Nakita ng nilalang na may isang malaking bagay ang patungo sa kanya. Mabilis na tumungo ang armor-piercing bullet sa kinatutunguhan ni Baldhead. At isang malakas na pagsabog ang natunghayan nila. Hindi makasigurado ang sundalo kung natalo na ba nila ang nilalang. Ngunit makikita na ligtas si Baldhead kasama ang 4 na Tempest Wolves na pinuprotektahan siya. Nangamba ang mga sundalo nang makita nila na hindi gumana ang armor-piercing bullet sa mga nilalang, at ang isa pa dito ay mayroon pa palang 3 Tempest Wolf sa kanilang harapan. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin sa kanilang sitwasyon na kinakaharap, na ang nasa isip nila ay huli na ang lahat. Naging mas mabangis ang mga Tempest Wolves sa kanila. Natunghayan ni Yuzio ang mga pangyayaring ito at kanyang sinabi na binalaan na niya ang mga ito gamit ang kanyang dense fog barrier, ngunit nagpumilit sila at tila naghahanap ng kanilang sariling kamatayan. Kaya hindi ito pinagpasensyahan ng ating bida. At nang biglang lumapit si Yan Gao at sinabi niya sa kanyang mga kasama na sila ay umatras. Sa isip niya kinakailangan niyang siguraduhin na makakaalis sila sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali na pagdesisyonan nilang lumisan, sugatan at bigo silang bumaba ng bundok. Hindi nila nagawa ang kanilang misyon. At sinabi ni Yan Gao na isang sakit ng ulo si Baldhead dahil simula nung atakihin niya ito, siya ang laging pinupuntirya ng nilalang.
Ngunit naatake nila ito ng dalawang armor-piercing bullet at naniniwala sila na hindi ito makakaligtas. Nanghihinayang si Officer Cheng Niang dahil 6 na mga kasama niya ang binawian ng buhay sa nakaraang laban na iyon. Napawi ang pangangamba ng ating bida nang umalis na ang mga sundalo at ang superhuman na si Yan Gao. At sinabi niyang hindi ito babalik kaagad sa bundok dahil sa pinsalang natamo nila. Dagdag niya na kahit gusto niyang patayin ang mga ito, hindi magiging maganda ang sitwasyon niya at mag-a-attract pa ito ng mas malakas na superhuman at madaming mga sundalo. At ganun din na sana matigil ang pag-iimbestiga nila sa bundok. At kung babalik pa sila muli dito, sinambit niya na kailangan niyang magpalakas at mag-evolve hanggang sa wala ng laban ang mga tao sa kanya. Tinanong ni Yuzio kung ano na ang sitwasyon sa kinatatayuan ni Xiao Qing. Sinabi niya kay Yuzio na nakasakay na ito sa military vehicle kasama ang ilang grupo ng sundalo. Tugon ni Xiao Qing kay Yuzio na kung kinakailangan ba niya talagang manatili sa katawan ni Xiaoling. Sinabi niyang syempre naman habang sa isip niya ay hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng awakening ang katawan ni Xiaoling. Na ngayon ay patungo na ang batang babae sa misteryosong kampo ng mga tao at isa itong malaking oportunidad para sa kanya. Napatingin na lamang ang isang sundalo kay Xiaoling. Tiningnan nito ang kanyang mukha at katawan. Mga lalaki nga naman talaga. At nung sandaling iyon ang dalawang sundalo ay nagka-crush sa kanya. Ilang sandali ang lumipas at nauntog si Xiaoling sa bintana ng sasakyan. Ito pala ay dahil nakatulog na siya. At sinabi ng isang sundalo na bagay sa batang babae na tawaging Sleeping Beauty. Sa kabilang banda, hindi na pala kayang manatili ni Xiao Qing sa katawan ni Xiaoling. Sinabi ni Yuzio na wag itong mag-alala dahil iyon lang ang kanyang makakaya. Na nakontrol niya ang katawan ng mahigit 15 oras. Dagdag ni Yuzio na regular na bibigyan niya ng life essence ang spiritual soul ni Xiao Qing upang humaba ang oras ng pagkontrol nito sa katawan ni Xiaoling. At masayang nasabik ang kaluluwa ng batang babae dahil nakakatulong ito sa pagbilis ng kanyang evolution at isa itong kayamanan para sa kanya. Samantalang bumalik na ang mga Tempest Wolves na dala nila ang kawawang si Baldhead na lubhang sugatan. Marahang nilapag ito ng Tempest Wolf sa lupa. At nakita ni Yuzio ang kalagayan nito at napagtanto niya na naging isang matinding labanan ang naranasan ng nilalang sa kamay ng superhuman na si Yan Gao. At ngayon ay nasa binit na siya ng kamatayan. Pinilit ni Baldhead na tumayo. Ngunit nahihirapan ito. Naisip ni Yuzio na kung bibigyan niya ito ng life essence ay maaari sumabog ang nilalang at ito ay mamatay. Nang biglang maalala niya ang isang diskarte, upang malutas ang overdose ng life essence. Dali-dali nagtungo ang ugat niya sa isang lugar. At kumuha ito ng malalaking tipak ng bato. Ginamit din niya ang natitira niyang mga sanga at gumawa siya ng daan upang makadaloy ang tubig sa direksyon na gusto niya. Ang solusyon pala ng ating bida ay gumawa ng isang malaking ilog at lagyan ito ng life essence upang bumaba ang concentration nito. Isang malakas ng liwanag ang nakita sa ilog na kanyang ginawa. At namangha siya sa ganda nito. Ganun din ang naging reaction nila White Crane, Monkey at Wild Cow. Ngunit sinaway ito ni Yuzio dahil ito ay reward para sa mga Tempest Wolves at kay Baldhead. Sa isang institusyon na tinatawag na Spiritual Research Institute, makikita natin ang isang matanda at sinabi nito na tila sila ngayon ay naka-engkwentro ng isang malakas na nilalang. Ang kinakausap pala niya ay si Yan Gao, tugon niya na ayon sa kasalukuyang sitwasyon, nakakatiyak sila na may malaking pagbabago sa bundok at nalaman nila na may malalakas na mutated beast dito. Pinag-usapan nila kung gaano nakakaapekto ang fog sa tao, ngunit hindi pa nila maipaliwanag ang lahat. At sinabi ng matanda na ito ay tunay ng isang mutation, ngunit hindi ganon kadelikado ang fog. At inilagay nila ang bundok sa yellow warning area at kung may kahit anong abnormalities man ay kaagad nilang ilagay ito sa red warning area. Nalaman din ng matanda ang patungkol kay Xiaoling. At ipinagmalaking sinabi ni Yan Gao na ang attribute niya ay fire element. Ganon na din na siya ay ang maaring maging pinakamalakas sa kanilang kasalukuyang henerasyon. Napaisip ang matanda kung tunay ba talaga ang sinasabi ni Yan Gao. Pero talakayin natin ang mga color coding warning sa kanilang mundo. Una ay ang green zone na kung saan ligtas na naninirahan ang mga tao. Ang isa pa ay ang yellow zone. Sa area na ito ay may panganib at kinakailangan itong bantayan ng mga otoridad. Ang sumunod ay ang red zone.
Dito ay palaging binabantayan ng lugar, at may mga sundalo na nakabase dito upang maagapan kaagad ang pagsalakay o pag-atake ng mga mutated beast. At ang huli at higit sa lahat ay ang pinagbabawal na area na kung saan bawal pumunta ang sino man dito, ito ay ang Bermuda Triangle. Maswerte ang ating bida, dahil kahit na markahan ang bundok ng yellow area at alam ito ng nasyon. May panganib ngunit ito ay hindi gaanong pinagtutuunan ng pansin. Dahil halos lahat ng lugar sa mundo ay yellow area maliban sa tinitirhan ng mga tao. Habang sa bundok, makikita muli natin si Baldhead na masigla at maliksi. Siya ay nakatungtong na pala sa beginner stage level 6. At ganun na din ang ating Red Fox na si Xiao Hong na nasa peak beginner stage level 8. Dahil sa nakaraang mga pangyayari, nag-training silang dalawa upang mas lalong maging malakas. Ngunit walang laban ng munting nilalang sa Red Fox. Nagsaya ang lahat nang makita nila na nanalo si Xiao Hong sa kanilang sparring. Muling bumangon si Baldhead para lumaban. Pero inawat ito ni Yuzio, dahil alam na niya ang mangyayari kung hahayaan niya ito. At umalis na lamang si Baldhead na mainit ang ulo. Sa isip ng ating bida, matapos ang nakaraang kaganapan, wala namang bumalik na mga sundalo o superhuman. Na tila hindi ito isang malaking bagay sa kanila. At sinambit niya na mas maganda kung hindi na sila kailanman babalik pa sa bundok. At dumating ang mga Tempest Wolves na may mga tangay na mga nilalang. Agad namang nagtungo ang mga baging ni Yuzio sa mga nilalang para kanya itong malast hit. Dahil dito nadagdagan siya ng 50 evolution points. At para sa kanya sobrang nakakatulong ang kanyang mga alagad sa pagkuha ng evolution points. Matapos nito ay kanilang kinain ang mga natira. Bilang isang dating tao, nandiri si Yuzio sa kanyang mga nakita. Biniro nito si Xiao Hong at kanyang sinabi na hindi talaga ito kakain para ma-maintain niya ang kanyang majestic looks. At napamura na lang ang ating bida ng kanyang malaman na patuloy na kinukupit at kinakain ng Golden Monkey ang kanyang mga dahon. Na ngayon ito ay nasa beginner stage level 4 at nagkaroon ito ng innate talent na Extreme Absorb. Nakita din niya si White Crane na nasa beginner stage level 5. Tiningnan niya ang kanyang evolution points at humanap siya ng kanyang maa-upgrade. Namamahalan siya sa mga upgrades pero sa huli ay nagdesisyon siyang i-upgrade ang kalahati ng kanyang mga sanga. Sa notification windows makikita na, naging level 2 ang kanyang sanga at naging singtibay ito ng bakal, flexible ito at naglalabas ito ng paralysis at stun toxins. Na-excite siya sa kanyang panibagong abilities. Nakita niya si Baldhead na naghahanap na naman ng away, kaya mabilis niya itong sinubukan sa kanya. One hit one kill. Ang sabi niya nang makita niya na paralisa si Baldhead. Nang ilang sandali ang makulit na si Baldhead ay tumayo muli at hinahanap si Wild Cow, at naguguluhan siya sa mga nangyayari. Uminit na lang ang bait ni Yuzio nang makita niya na mabilis mawala ang epekto ng toxins. At sinabi niya na na-scam siya ng system. Tinuwanan siya ni Xiao Qing at sinabi niya na si Baldhead ay isang honey badger. Siya ay omnivorous. Lumakas na ito at immune ang nilalang sa mga toxins. Bumalik ang tuwa sa ating bida nang malaman niya na malakas pa din pala siya. Pero nagulat siya nang makita niya na bumalik na muli si Xiao Qing. Sinabi niya na sa mga nakalipas na araw kain at tulog lang ang kanyang ginagawa. At sinabi ni Yan Gao sa kanya na dadalhin siya nito sa institute kinabukasan, upang kumuha ng exam para makapasok siya dito. At kung sakaling siya ay bumagsak siya ay maari nang bumalik sa village. Pero sa isip ni Yuzio imposible itong mangyari dahil bukod sa mayroong fire element talent ang katawan ni Xiaoling, marunding spiritual talent ang kaluluwa ni Xiao Qing. At marami pang mga resources ang mga tao sa pagpapalakas, isama pa ang life essence na binibigay nito sa kanya. Sinabi niya na makakakita sila ng isang halimaw na may pinagsamang lakas ng tao at mutated beast. At binigyan niya ito ng madaming life essence para makasiguradong makakapasa si Xiao Qing at makapasok ito sa privado at mahalagang pasilidad ng institute. At kanyang binili na kung sino mang haadlang sa kanya agad niya itong tapusin. Sumang-ayon si Xiaoling na tila alam na niya ang mga bagay na ito. Sa Spiritual Research Institute, dumating ang araw na kanilang pinakahihintay at agad na nagtungo si Xiao Qing sa examination area. Ang institute pala na ito ay nakatuon lamang sa pag-aaral patungkol sa spiritual power.
At sa loob ng facility, sinabi ni Yan Gao na dito nagtitipon-tipon ang lahat ng Awaken sa buong bansa kasama na din ang mga Awaken professionals na nagtuturo. Dagdag niya na may dalawang pakay ang organization na ito. Ang una ay ang pag-aaral ng psychic powers. At ang isa pa ay ang pag-cultivate ng mga superhumans. Sinabi din niya na sa halip na organisasyon mas magandang tawagin itong academy. Namangha si Xiao Qing sa lawak at naglalakihang mga gusali na kanyang natunghayan.